Okay. Hello everyone. So ito na yung part 2 ng lecture natin on intelligence. Again, this lecture is under general psychology. Gumawa na ako ng lecture nito 3 years ago. Pero gusto ko mas bago ngayon yung lecture natin. May mga updates tayo na information. Ginawan ko ng 2023 lecture on intelligence. Ito na yung part 2. So as always, ito yung ating opening verse na connected sa lecture natin. For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. That's from Proverbs chapter 2 verse 6. As I go along, makikita ninyo kung anong connect ng passage na to sa lecture natin for today. So the main question na gusto kong sagutin in this lecture, paano ba natin pwedeng pataasin yung intelligence? And why would we want our intelligence to be higher? Bakit natin gustong i-improve ito? I mentioned in part 1 na asset kasi yung intelligence. Kapag tumataas ang intelligence ng tao, tumataas din yung quality of life. Na ipapasa mo yung mga exams, tumataas yung sweldo mo, you perform better in your line of work. So, gusto natin mataas yung level of intelligence natin. And the good news is, according to intelligence research, posibleng gawin yan. Meron tayong mga pwedeng gawin directly sa mga sarili natin para tataas yung intelligence and improve our life. After all, ang Biblia mismo, ini-encourage tayo na pagyamanin, pataasin natin yung intelligence natin. That's based on a very important principle in the Bible na lahat ng bagay na binigay sa atin ng Diyos dapat nating pagyamanin. In connection to that, I remember the parable of the talents in the Bible. Alam niyo naman yan, yung mga nagbabasa ng Bible dyan o yung mga umaattend ng Sunday school. In summary, pwede mong igrupo sa dalawa yung mga servants involved in the parable of the talents. Yung dalawang servants, bakit natuwa yung master sa kanila? Kasi pinagyaman nila, pinalago nila yung talents na binigay sa kanila. Dinoble nila. And for those two servants, they were reinforced by the master. Natuwa sa kanila. Pero yung isang servant na hindi niya pinalago yung talent niya, ang ginawa inilibing niya sa lupa yung pera na binigay sa kanya, so hindi tumubo, hindi niya napagyaman, siya yung pinagalitan. Siya yung negative character in the parable of the talent. So ano ang key principle dito? Everything that God has given us, and that includes intelligence, meron tayong divine responsibility na pagyamanin yan. And the good news is, psychology can teach us what are the different ways para ma-enrich, para tumaas, mag-improve yung level of intelligence natin. But before we can do that, paano natin patataasin yung level of intelligence? We first need to understand saan ba muna galing yung intelligence. Okay, so in this part of the lecture, I'm going to share with you 4 different sources kung saan galing ang intelligence. And then from here, mababanggit ko yung iba't ibang mga strategies na pwede natin gamitin para tumaas yung level of intelligence natin. Okay? So source number 1, ang intelligence meron yung genetic component, sa Tagalog, na mamana natin yung katalinuhan natin from our parents. At marami ng mga studies na nagpapakita niyan. Kapag ang tatay matalino, ang nanay matalino, it makes sense to assume or expect na yung baby nila magiging matalino rin. In fact, may mga studies na estimate kung gaano kalaki yung porsyento ng contribution ng genes sa overall intelligence ng tao, around 50% daw. Ang tawag dyan sa psychology is genetic heritability. Gaano kalaki ang contribution ng genes sa overall intelligence mo ngayon? In average, 50%. So kung ang IQ mo ngayon is 100, yung 50 IQ points mo, kaya ganyan yan, galing yan sa genes na namana mo from your parents. Ito yung general diagram dyan. How genes contribute to your intelligence because your genes affect your biology. And as we know, ang biology, tinuturo ko to sa biopsych, ang biology natin, may contribution yan kung gaano tayo magiging katalino. Kasi yung biology natin, dyan nakasalalay yung mga cognitive processes natin na kailangan natin to improve on our intelligence, such as our ability to pay attention, our ability to remember, how we manage our emotions as we learn new things. Lahat kasi yan nakaka-apekto sa level of intelligence mo. Pero yung mga yan, highly dependent on
the biological programming of our nervous system na again, matitrace back mo bakit naging ganun yung biology mo, genes na namana mo from your parents. So yan yung contribution ng genes sa overall level of intelligence natin. Kaya given this understanding on intelligence, it makes sense itong mga statements na to. 'Di ba? Merong validity pag sinabi mo matatalino ang lahi ng kaibigan ko. Matatalino ang lahi ng asawa niya, or ako mismo. Matalino ko kasi yung lahi namin ay lahi ng mga matatalino. It runs in the family through the genes. Ibig sabihin yung mga genes ninyo, tuwing bumubuo ng baby, nagiging maganda yung biology. Yung biology na nabubuo coming from that intelligent genes, nagiging very very open, very conducive for enhancing intelligence. In connection to that, valid din na merong mga babae na gusto nila yung mapapangasawa nila matalino. Meron palang psychological basis yon. Kasi kapag ito yung pinapractice mo, dinedate mo lang yung mga matatalino, tinatanggap mo yung idea na tama naman, again, tinatanggap mo yung idea na ang katalinuhan ng dinedate mo, kapag yan yung napangasawa mo, madadala yan ng anak mo. Kung gusto mo maging matalino yung anak mo, gusto mo ma-experience sa umakit ng stage, sasabitan ng medalya yung anak mo, it makes sense na ang gusto mo, yung genes na bubuo sa anak mo, matalino. Lalong-lalo na kapag ikaw mismo matalino rin. Di maghanap ka ng kapwa mo matalino para halos sure ball yung anak mo magiging matalino. Source number 2, ang intelligence other than genes nanggagaling din yan sa environment. Kaya ang isang principle na dapat nating tandaan in connection to this is the right environment enhances intelligence. Hindi porket yung genes mo matalino, nanay matalino, tatay matalino, but if you are born in the wrong environment, hindi nakaka-enrich, hindi nakakayaman ng intelligence, hindi rin lalabas yung katalinuhan mo. Kaya nga dito ulit papasok yung nature plus nurture teaching ng psychology. Yung overall development mo, hindi yan 100% nature, hindi rin yan 100% nurture. Dapat hand in hand, nagtutulong sila. Pinanganak kang may matalinong genes, so maganda ang nervous system mo, very conducive for intelligence, pero dapat, para lumabas yung katalinuhan mo, nandoon ka sa tamang environment. Parang halaman, kaya nga meron akong pinost dito na bulaklak. Ang halaman para mamulaklak, dapat nasa tamang environment siya para mamulaklak. Hindi pwedeng masyadong maaraw or hindi pwedeng kulang sa araw. Hindi pwedeng masyadong maraming tubig, hindi rin naman pwedeng sobrang konti ng tubig. Dapat perfect yung environment para mamunga, mamulaklak ang isang halaman. The same thing with intelligence. So, in the language of intelligence, ano bang ibig sabihin ng right environment? Ano ba yung mga key ingredients para maipalabas natin yung katalinuhan ng tao at mag-improve? Siyempre, nandyan yung mga tao. Dapat kausap niya mga taong matatalino rin. And even the Bible teaches that. Kapag lagi mong kasama mga taong matatalino, most likely magiging matalino ka rin. Kapag ang kasama mo mga taong kulang sa talino, most likely, ganun ka rin. Ikaw ba lumaki sa environment na may mga resources? 'Di ba? Money helps. Lalong-lalo na. 'Di ba? Dahil may pera ka, pwede kang pumasok sa mga schools na magaganda ang environment to enhance intelligence. O yung pera mo, pinambibili mo ng libro. At yung mga libro na binabasa mo, nakakadagdag yan sa intelligence mo. Technology, may contribution din yan. Lalong-lalo na kapag may tulong ng internet. Mas marami tayong information na kayang kunin in just a short period of time. Nakakadagdag din yan sa level of intelligence. Institutions such as school. Kaya sinasabi ko nga, hindi lahat ng schools pare-pareho. May mga schools, maganda ang environment. May mga schools na pangit ang environment for nurturing intelligence. And most of the time, ang mga schools na ang ganda-ganda ng environment, pang-enhance ang intelligence, mga mahal. That's one of the reasons why some schools would be expensive. Ano ang psychological explanation doon? Kaya expensive yung mga eskwelahan na yon. They have the perfect environment to nurture students' intelligence. Kaya ang lesson dito, mag-invest na rin sa magandang school. Kasi kung titipirin mo yung school ng anak mo, na isang school na hanggang ganito lang yung tuition, mura nga, pero yung environment niya, hindi ganun kaganda, hindi rin lalabas yung talino ng anak mo.
So might as well paghandaan yung schooling experience ng anak mo, no? Ilagay mo siya sa school na maganda ang overall environment. And of course, culture, meron din yang say sa level of intelligence mo. Like, if you are born in a culture na ang mga tao mahilig matuto, they love learning, most likely tataas yung intelligence mo. Kaya lang may mga culture, they don't like learning, they love entertainment, no? At harapin na natin, isa sa mga kultura na yan would be our very own culture. Based on observation, makita mo that in our current Filipino culture, more people would like to be entertained than to be educated. Kaya nagsasuffer yung level of intelligence ng mga kabataan ngayon. Later on, as I go along this lecture, I will say more about that. But ito yung mga key ingredients from the environment that can greatly influence a person's improvement in intelligence. Now, speaking of the contribution of the environment to intelligence, hindi pwedeng hindi natin ituro yung classic study on this by Stewart noong 1961, The Maze Dull and the Maze Bright Rats. For some psych majors, aware na kayo dito, pero for those of you na hindi pa aware, ikwento ko lang ng mabilis, no? So in this experiment, itong si Stewart, nag-breed sila ng dalawang klase ng mga daga. Yung unang klase ng mga daga, mga maze dull, ibig sabihin from the term itself dull, low intelligence, at yung isang lahi naman ng mga daga, mga bright rats, mga matatalino. Ano naging basis nila to say that these rats are dull and those rats are bright? Their performance in solving mazes in the laboratory. So yung mga daga na magaling, mabilis mag-solve ng maze sa laboratory, brinid nila ng multiple generations, sila yung tinawag na bright rats. Yung mga rats naman na talagang hindi ma-solve yung mazes, sila yung mga nagkakalat ang performance. In these mazes, brinid naman sila, multiple generations, sila ngayon yung tinawag na dull rats. So yung pinaka last generation, yun na ngayon yung pinag-aralan nila, maze dull and the maze bright rats. Ibig sabihin, being dull, being bright, runs in their genes. Okay? So yun yung design nung study. So to make the long story short, nung pinag-aralan na ni Stewart yung mga maze dull and the maze bright rats, mag-focus na lang muna tayo sa mga dull rats. Doon muna sa mga dull, doon sa mga hindi ganun ka taas ang intelligence, nagkakalat sa performance in the mazes. Ito yung ginawa nila sa experiment. Yung mga dull rats, nung nilagay sila sa isang environment that is very poor, hindi stimulating, boring, parang simpleng aquarium lang, no? Tapos wala lang, aquarium lang siya, space lang siya. Nilagay niya yung mga dull rats doon for a certain amount of time, and then after that, kinuha ulit yung mga dull rats na yan, pinasolve ulit sila ng maze. Ano ang findings? Yung kanilang error rate, mataas. Mali-mali sila sa pagsagot ng maze. Kumbaga, lumabas yung kanilang genetic predisposition of being dull. Pero kapag yung mga rats na yan, ito yung interesting, yung mga dull rats na yan, ilipat mo sa isang environment that is so rich. Ito yung marami silang activities in the aquarium, intellectually stimulating. Marami silang mga exercises, puzzles to solve. Pag nilagay yung mga dull rats na yan sa aquarium na ganon, in a specific amount of time, tapos kinuha nila yung mga dull rats na yan and solve the mazes again, nagkakaroon ng big improvement. As you can see here, lumalagpak, bumababa yung error rates nila. Anong naging cause nun? Kasi they were placed in a rich environment. Intellectually stimulating environment improved their overall performance. To the point, I want to emphasize on this, to the point, yung improvement ng mga dull rats, halos wala na silang pinagkaiba sa performance ng mga genetically bright rats. Ang laki ng implication yan, ibig sabihin, kung idadaan mo lang sa tamang environment, pwede pang mahabol yung genetic deficiency mo on intelligence. Halimbawa, pinanganak ka, wala kang genetically predisposition to be intelligent. Hindi ganun kataas, I mean. Kasi lahat naman ng tao may level of intelligence. So, pero kung hindi ganun kataas, pero maganda yung environment mo, yung environment na yon, pwedeng i-push up yung genetic limits mo para mag-perform ka as well as people na merong genetic predisposition to be intelligent. Ang gandang implication yan.
And vice versa, no, to further illustrate to you how powerful the environment is in influencing intellectual growth, punta naman tayo sa mga bright rats, genetically smart rats. Ilagay mo yung mga genetically smart rats sa isang environment na boring, hindi intellectually stimulating, ano nangyayari? Nagiging bano yung mga bright rats. So kahit genetically smart sila, hindi lumalabas yung intelligence nila pag nilagay mo sila sa mga mazes to solve. Bakit? Kasi yung environment nila, poor, hindi intellectually stimulating. Gaano sila ka-poor sa performance, ka-level nila yung mga genetically dull rats. Can you imagine? And vice versa, yung mga bright rats na yan, ilagay mo sa enriched environment, intellectually stimulating, maraming puzzles, marami silang activities in that aquarium, ilagay mo sila doon for 3 months, and then kunin mo sila, ilagay mo sila sa maze, they solve the maze, ano nangyayari sa performance nila? They become what? Better. Umalagpak yung error rates nila. You see that jump in their performance. Depende kung anong environment yung pinanggalingan nila. Poor environment lowers their intelligence, and rich environment increases their intelligence. Very classic study, ang laki ng implication. Kaya ang implication nito, no, is right environment matters. Sabi ko nga dito, no, the kind of environment that you are in can make or break your level of intelligence. Kaya mahalaga na kung gusto mo maging matalino, either tumaas yung katalinuhan mo or masustain yung talino mo. Kung matalino ka na in the first place, dapat yung environment mo intellectually stimulating. And in connection to students, yung mga parents dyan na nakikinig na may mga anak na pinag-aaral, choosing a good school counts. Kaya very crucial kung saan mong eskwelahan papaaralin yung anak mo. Kung lalabas yung intelligence ng anak mo o hindi, depende yan kung gaano kaganda yung intellectual environment that the school provides. In terms of curriculum, the facilities, and most importantly, the teachers. Kaya lagi ko itong tinuturo sa mga students ko, bakit mahal ang ibang mga universities like LaSalle. Let's face it, mahal ang tuition fee. Bakit mahal ang tuition fee sa LaSalle? Anong kapalit nun? Eto, because LaSalle system of education ensures that students will get the best curriculum, the best facilities, mali tayo ng spelling dito, the best teachers, to enhance student intelligence. O kaya yung mga parents dyan na medyo masakit sa loob nila na mahal lang binabayad nila sa tuition fee, ito yung solution dyan. Isipin nyo na lang na yung taas ng tuition fee, ang kapalit naman nun, tumataas yung intelligence ng bata. And when that happens, gaganda yung quality of life niya as the child stays in that environment. Na makakatulong sa kanya later on, na magkakaroon siya magandang buhay later on when he or she becomes an adult. O ngayon, just to be fair, paano naman yung mga tao na talagang wala silang means to afford schools like this? Paano naman yung mga tao na walang school experience, hindi sila makapasok ng school, no, because of economic reasons? Pwede rin naman. In the first lecture, sinabi ko doon, dapat ang schools hindi nila minomonopolize yung definition of intelligence. Because schools is not the only source of intelligence. So ano pwede natin gawin? Pwede tayong mag-design ng sarili nating environment to make it more stimulating para mas mag-increase yung level of intelligence natin. And this is something within our control. Like for example, in my case, because I'm a teacher, kailangan talaga yung level of intelligence ko, specifically in the field of psychology, masustain. Because that's my job. It's my responsibility to lead students in terms of psychological knowledge. So dapat when it comes to intelligence, 10 times mas intelligent ako sa mga estudyante ko. And how do I do that? I modify my environment. Meron akong personal library na tuwing nandyan ako, I make it a point na yung psychological knowledge ko tumataas way above my students that I lead every day. Kaya karamihan ng sweldo ko, a large chunk of it goes to buying resources in my environment that can further improve my knowledge about psychology. Bibili ako ng libro, bibili ako ng mga journal articles, magsusubscribe ako sa mga psychological researches, bibili ako ng mga training videos. I make it a point na yung environment ko where I am in is intellectually stimulating. Kaya meron akong place sa kwarto ko na yan,
Tuwing nandyan ako, tumataas yung level of intelligence ko. Now, for those of you who would say, paano naman ako? Wala akong sariling kwarto kasi yung bahay namin maliit lang. Ang good news, because of our technology today, hindi mo kinakailangan magkaroon ng sariling kwarto para magkaroon ka ng intellectually stimulating environment because digital environment counts as environment. Anong ibig sabihin ng digital environment? Yung laptop mo, yung tablet mo, yung cellphone mo, which by the way, sa tingin ko lahat ng tao ngayon, halos lahat, meron naman. So gawin mong intellectually stimulating yung gadgets mo. Tuwing binubuksan mo yung gadget mo, yung intellectual property mo, yun yung hinihit ng gadgets mo. Napapabasa ka ng mga high-level books, napapabasa ka ng mga journal articles, napapabasa ka sa mga websites na pampataas ng intelligence. Digital environment yon. And it's so easy to design a digital environment today. Maraming mga psychological resources ngayon that will improve your intelligence in psychology na libre. Like for example, alam nyo ba na merong Google Books? Ang idea ng Google Books is merong kang privilege as a Google user na magkaroon ng sarili mong library virtual. So yung mga libro na magugustuhan mo na nababasa mo online, pwede mo siyang i-save, ilalagay ng Google sa digital library mo as if may sarili kang library. And you can read these books for free as long as you are online. In fact, yung iba nga pwede mong iset na available offline eh. Kaya kahit wala kang internet, habang nag-aantay sa jeep, habang inaantay mo yung kadate mo, nagbabasa ka ng mga libro that improves your intelligence. Diba? But how many of you knows na merong ganyang feature ang Google? Konti lang. Diba? Ang hirap sa mga kabataan ngayon, yung digital environment nila, it's not targeting their intellectual component. Rather, it's targeting their emotional component through entertainment. Kaya harapin na natin yung katotohanan na yan, ang mga kabataan ngayon, mas gusto ang entertainment than intellectual things at meron niyang mga effects sa development ng intelligence ng mga kabataan ngayon dito sa Pilipinas later on. I will talk more about that. Basta ang bottom line lang is if you want to improve on your intelligence, pwede mo yang idaan sa environment. Design your environment to be intellectually stimulating. Tuwing nandiyan ka sa environment mo, nag-i-improve yung skills mo, nag-iisip ka ng mga malalalim na ideas, nako-connect mo yung different concepts in your field of expertise. Like, I assume, yung mga nanonood ngayon, in the field of psychology. Source number 3, hindi sapat na may genes ka, hindi sapat na maganda yung environment mo para tumaas ang intelligence mo, dapat meron ka ring correct mindset. Tama yung mindset mo about improvement of your intelligence. Kasi yung tamang mindset leads to you wanting to exert effort to improve on your intelligence. Kasi isipin nyo, meron kang ang genes for intelligence. Parents mo parehong matalino. Maganda naman yung environment mo. Pero ang problema, mali ang mindset mo. Wala kang effort, wala kang desire to make yourself more intellectual, wala rin. Yan yung sinusulat ni Carol Dweck sa libro niya on mindset, which by the way, I highly recommend basahin ninyo, lalong-lalo na kung psych major ka. Kapag maganda ang mindset mo, specifically, in this book, pinopromote yung tinatawag na growth mindset. Kapag may growth mindset ka, naniniwala ka na nasa kamay mo ang pag-improve ng intelligence mo, nag-i-improve nga ang intelligence ng tao. Ibang-iba yun sa mga tao na merong fixed mindset. Yung fixed mindset, naniniwala ka na wala sa kamay mo ang intelligence mo. Kung pinanganak kang mababa ang intelligence, mamamatay kang mababa ang intelligence. That's the fixed mindset. Yan yung mga taong hindi nag-grow intellectually. So dapat, ang sabi ni Carol Dweck, growth mindset. Naniniwala ka na may mga pwede kang gawin to improve on your intelligence. Ang magandang halimbawa dito, si Yorme Isko. Diba? Si Yorme Isko, hindi naging maganda yung environment niya. Diyan siya natalo eh. Although genetically speaking, siguro yung intelligence niya average. Wala naman siyang intellectual disorder, no? So pasado siya sa genes, pero pumalya siya sa environment. Paulit-ulit niyang sinasabi na yung environment niya hindi maganda, 'di ba? Basura, pinapaligiran siya ng basura. Pero anong meron kay Yorme na masasabi nating intelligent siya? Kaya siya naging mayor ng Maynila. Kaya siya naging capable of running
running for presidency. Anong meron? Kasi maganda yung mindset niya. Alam niya na nasa kamay niya yung level of intelligence niya. Pwede niyang pataasin yung intelligence niya para tumaas yung quality of life niya. And that's what he did. Nag-effort siya na nag-effort, binago niya yung environment niya para mag-improve yung intelligence niya. O kaya naalala ko dito yung study of the Maysdal and the Maysbright rats eh. Hindi ko naman sinasabing dull si Yorme Isko, no? Pero the principle is there. A change in environment will result to a change in the level of intellect. So ano ginawa ni Yorme Isko? Ano naging strategy niya? Binago niya yung environment niya. Pinaligiran niya yung sarili niya ng mga tao, ng mga bagay na magpapataas ang level of intelligence niya. Kaya siya nagsikap mag-aral. Talagang push sa sarili niya na ayaw niyang araw-araw nandyan siya, namumulot ng basura. As much as possible, gusto niya na sa intellectually stimulating environment siya, such as the school. So tuloy-tuloy yung pag-aaral niya, elementary, high school, college. Kahit nung sumisikat na siya as artista, hindi niya tinigil yung pag-aaral niya. Nilagay yung sarili niya sa intellectually stimulating environment. Saan nanggagaling yung ganong behavior ni Yorme Isko? Tama kasi yung mindset niya. Meron siyang desire to improve on his level of intelligence because he knows intelligence is an asset. It will improve his quality of life. And true enough, kung titignan niyo yung pamumuhay ni Yorme, umunlad siya ng umunlad. Dating basurero, nag-upgrade ng trabaho, maya-maya naging counselor na, o pataasan ng pataas yung mga pwesto na pinapasukan niya kasi tumataas din yung level of intelligence niya kasi tama ang mindset niya sa intelligence. Okay? So ito yung diagram na sinasabi ko. Tamang mindset ng intelligence, nasa kamay mo ang pagtaas ng intelligence mo, nag-e-effort ka para tumaas ang intelligence mo, nilalagay mo yung sarili mo sa intellectually stimulating environment, and as a result, tumataas yung level of intelligence mo. Now, i-insert ko lang to, no? Ano ang pinakamadaling paraan o ano ang pinakamadaling effort para pataasin ang level of intelligence? Hindi naman kasi kinakailangan na lagi kang pumupunta sa library or kailangan lagi kang naka-enroll sa eskwelahan para tumaas ang intelligence mo. I talk about that in the first lecture. Hindi dapat i-monopolize ang eskwelahan yung level of yung intelligence ng tao. So ano ang pinakamadaling paraan, pinakamadaling effort, pinakamabilis para tumaas ang intelligence ng tao? Ang sagot diyan, pagbabasa. Reading improves intelligence. Ang dami ng mga researches na nagawa diyan, napatunayan na mas ang tao nagbabasa ng mga libro, mas tumataas ang level of intelligence, mas gumaganda ang quality of life. Ang malungkot, kaya nga sabi dito sa libro na to, no, this is a book, The Lost Art of Reading, habang tumatagal, parami ang mga tao, hindi na marunong o hindi na binavalue yung pagbabasa. Diba? If I'm going to summarize those researches na nagpapakita na maganda ang reading sa psychological life natin, it looks something like this. Tama ang mindset mo, gusto mo mag-intellectually grow, basa ka ng basa ng libro, tumataas ang level of intelligence mo. Magandang halimbawa dyan si Thomas Edison. As we know, si Thomas Edison, hindi naman siya formally educated eh. He was educated by his mother. But other than his mother, what made Thomas Edison so intelligent? Sobrang hilig niya magbasa ng libro. He was a wide reader. And as he did, habang basa ng libro, tumataas yung level of intelligence niya, gumaganda yung nagiging status ng buhay niya. Again, ang dami ng mga pag-aaral na nagpapakita niya dyan. If you have time, you can Google Scholar this. Type nyo lang yung title and download nyo, basahin niyo. In this article, pinapakita ano yung magagandang nangyayari sa brain natin the more that we read. That leads to higher levels of intelligence. Pero ulitin ko, ano ang bad news? 2/3 sa mga tao ngayon hindi na masyado nagbabasa. They are no longer reading for pleasure. By the way, itong data na to, American data to. And for those of you who will ask, American data pala yan bakit mo pine-present? Sa tingin ko, sa Pilipinas, mas mababa pa dyan. Yung mga tao na mahilig magbasa. Sa Pilipinas, masasabi ko, halos wala nang mahilig magbasa. And what's one of the factors that explains bakit hindi ganun kataas ang desire ng mga Pilipino na magbasa? May connection yan sa pagiging social media capital natin. And as we know, ano bang pinaka-essence ang social media? Entertainment. Right? So between entertainment and between entertainment and education,
karamihan ng mga Pilipino, especially the younger ones, syempre mas pinipili yung entertainment na dala ng social media and some other platforms that provides entertainment. Ang problema kasi sa entertainment, ang pinaka-hinihit niyan, ang ine-enhance niyan, yung emotions natin. Gusto natin naiinis tayo, nagagalit tayo, na-excite tayo, sumasaya tayo through the different videos that we watch. Pero, kapag nagbabasa ka ng libro, lalong-lalo na kapag yung libro na binabasa mo in connection to your expertise, ang hinihit niyan, yung intellect, it makes you think. Iba kasi yung it makes you think sa it makes you feel. Two different parts of the brain, two different components of the person. The thing is, if you want to be more intelligent, mas gusto mong tumalino, dapat mas nag-iisip ka kaysa mas nakakaramdam ka. And there are studies that show, lalong-lalo na sa field ng neurosciences, kayo nilang bahala mag-research, iba talaga yung activity ng brain kapag nagbabasa versus nanonood ng movies. Mas maraming brain energy ang ginagamit kapag nag-iisip than nanonood ka ng movies. So wag niyo sasabihin na pareho na yung pagbabasa ng libro sa panonood ng movies because iba ang brain activity between reading and watching movies. Talagang mas mas nagwo-work ang brain kapag nagbabasa ka ng book than you're watching Netflix. Mas nag-e-exert ng effort yung brain, mas na-exercise, mas na-i-stimulate ang brain when you read books more than watching movies. Kaya in connection to all these things I'm saying, in connection to how popular social media is in the Philippines, sa tingin ko isa yan sa mga reasons bakit marami mga kabataan ngayon nagsasuffer ang level of intelligence. Ang problema sa atin, we love too much entertainment via the social media. And young people are suffering. Diba? Marami mga kabataan ngayon, nababawasan na yung time sa pag-aaral, nababawasan na yung time sa pag-iisip about intellectual things, solving problems, answering questions. Bakit? Busy sa pagpapa-enhance ng emotions nila. Gusto nila laging matawa, gusto nilang laging masaya, gusto nilang laging feel good through the videos that they watch. And we are suffering the consequences. Siguro marami sa inyo familiar na sa PISA rankings natin noong 2018. Nangulala tayo when it comes to math, reading, and science. Now, don't get me wrong. I am not oversimplifying these findings kasi maraming reasons kung bakit ganyan ang performance ng mga kabataan ngayon. Siyempre, nandyan na yung walang kakupas-kupas na poor education system, kulang tayo sa teachers, mabagal ang internet, kulang ang mga libro sa library. I'm not denying that. Parte yon. Pero hindi rin naman natin pwedeng i-deny na isa sa mga reasons bakit ganyan ang rankings ng young people natin is marami sa kanila hindi na ganon ka-hungry for enhancing their own intelligence. Kasi yung hunger nila for improving themselves intellectually, kinakain, kinukuha ng entertainment. Masyadong busy sa emotions na napabayaan na yung intellectual growth. Kaya ang solusyon dito, again, dapat marami ang kikilos. The government should improve on educational system. I agree. Pabilisin ang internet, more competent teachers. Ano pa ba? Mas maraming educational resources, mga bagong library, kung pwede lang, mga tablets, dapat yung mga kabataan meron yan para magamit sa eskwelahan. Pero meron din tayong other than that, family solution, yes, pwede rin, pero meron din tayong dapat personal solution. At yung personal solution na yan, dapat tayo ang may responsibilidad dyan. We need to be training ourselves na maging hungry tayo, maging gutom tayo for intellectual growth. Dapat tama ang mindset natin. Ma-convince tayo na mahalaga ang intelligence, nasa kamay natin ang pagkuha ng intelligence, at dapat natin i-prioritize ang intelligence more than emotional excitement that we get from entertainment. Kaya lang wala marami mga kabataan ngayon brainwashed by the idea that it's more fun to be emotional than to be intellectual. Yan ang dapat mindset na mabago in the long run. Source number 4, at marami mga scientists hindi agree dito, but I also disagree with them that they don't agree, would be the divine source of intelligence.
I think I already mentioned this in the first lecture, no? Na ang intelligence kasi, ang pinanggalingan niyan is the author of intelligence, who is God Himself. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding has no limit. Bakit? Bakit walang limit yung understanding niya? Because He is understanding Himself. He is knowledge Himself. Siya ang pinaka-originator ng intelligence na gusto nating pataasin within ourselves. Kaya ang laki ng implication yan. If God is the source of intelligence, what does that mean? One way to improve on our intelligence is to ask God for it. It makes sense. Humingi tayo sa pinanggalingan ng intelligence. Kaya isa ito sa mga biblical principles na tinuturo, no? Na kapag nagkukulang ka sa intelligence, gusto mong pataasin yung level of intelligence mo, then you look for it from where? The divine source. For the Lord gives wisdom, from His mouth come knowledge and understanding. Good news nga yan eh. Ang Diyos ang pinakamaraming intelligence. Siya ang may pinakamaraming understanding. Sobrang bait niya. Sobrang giving siya. So ano pwede natin gawin? Pwede na tayong humingi from Him supernaturally. He gives away wisdom, it says in Proverbs. And in the Bible, sino yung character na gumawa niyan? Humingi ng intelligence from God, si King Solomon. You remember the story, di ba? In one of his dreams, God asked Solomon anong gusto niyang hingin. Anong hiningi ni Solomon? Wisdom. Grant me wisdom and knowledge so that I may lead this people, for He is able to govern this great people of yours. Kasi naging king na si Solomon dito eh. Gusto niya ng wisdom, gusto niya ng knowledge para mag-govern niya ng maayos yung mga Israelites. And that's what exactly God gave him. In fact, if you continue to read the story, natuwa pa nga ang Diyos nung hiningi niya ni Solomon, which tells you that God wants us to be intelligent. And one of the ways that we can make ourselves more intelligent is to ask intelligence from the creator of intelligence. Even in the New Testament, diba, sinasabi yan, if any of you lacks wisdom, anong gagawin mo? Sinabi ba dyan, magbasa ng journal articles? Sinabi ba dyan, magbasa ng libro? Sinabi ba dyan, mag-enroll ka sa Harvard? No. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives what? Generously to all without finding fault. Agrees with Proverbs. For the Lord gives wisdom. Ito rin yung sinasabi. You should ask God, who gives generously wisdom. Kaya ang implication nito, it makes sense. Kapag ang isang estudyante bago mag-exam nagdarasal, right? Ano yung psychological explanation yan? When a student prays to God before the exam, ano hinihingi sa Diyos? Hindi siya humihingi sa Diyos ng sagot. When a student prays to God, the student is praying na ang Diyos pagganahin yung mga cognitive processes niya that will enable the student to get to the right answers. Okay? So yung mga estudyante nakikinig ngayon, huwag kayo mag-pray na ang Diyos bigyan kayo ng tamang sagot. God is not in that kind of business. Ang Diyos hindi rin nagtuturo na maging tamad ang mga tao. Mag-aral kayo ng mabuti, i-rehearse nyo ng i-rehearse yung mga dapat yung i-rehearse. Pag nakita nyo ng Diyos na nag-effort kayo, then He will bless you by making sure na yung mga cognitive processes na kailangan mangyayari para maisip nyo yung mga tamang sagot during the exam. Yun yung ipag-pray ninyo. So, wag kayo magpe-pray kay Lord na papasa kayo ng exam na hindi naman kayo nag-aral. That's the bottom line. Alright? So, in summary, naging medyo mahaba ang lecture natin ngayon, but very important, no? How do you enhance intelligence? Remember, this is the question we want to answer in this lecture. Ito ang pinaka-final model natin dyan. It starts with genes. Intelligence may genetic component. So, from your genes, yung intelligence mo, ma-enhance ng iba pang mga factors such as the environment, right mindset that leads you to exert effort to further enhance your intelligence, at wag natin kakalimutan that intelligence is also divinely influenced. So, i-combine mo yung tatlong yan. You are in the right environment, tama ang mindset mo, and you ask God for intelligence, boom! Overall, mag-i-improve yung intelligence mo. Okay? So sana nakatulong tong model na to in helping you further understand the concept of intelligence, and more importantly, makatulong din
para mas tumaas ang intelligence mo, leading to a better quality of life. So kung meron kayong mga questions or other concerns or mga examples na hindi ko nasabi, ilagay nyo lang dyan sa baba. We will read that kapag nagkaroon tayo ng oras. Okay, Sir Howard here. Sana nakatulong. God bless everyone.